Matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan, nagpaunlak ng media interview si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan hindi na siya nagtimpi sa pagkukomento sa mga kontrobersiya sa Senado. Samantala, may pahaging din ng Pangulo sa posibleng susunod na rigodon sa kanyang gabinete. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya makapaniwala sa nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bilang dating senador, hindi anya maunawaan kung paanong naging takbuhan ng pugante ng hustisya ang naturang institusyon. I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. May komento rin ang presidente sa mainit na isyu ng online voting at participation na nagmeet siya ng bagong tensyon sa pagitan ng minorya at mayorya. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Anya hindi siya pabor sa pagbabago sa sa Senado. Simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Tinuligsari ni PBBM ng fake news ang ipinalutang ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na umano'y may pagtatangka na baguhin ang konstitusyon para sa extension ng kanyang termino sa Malacanang. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news, the purveyors of fake news. Mabilis namang sumagot si Senator Amy sa pahayag ni PBBM. Anya, ang Pangulo ang nabiktima ng fake news at staff niya ang dapat sisantihin. Una na rin sinita ni Senator Amy ang administrasyon ng kapatid na anya ay naispigilan ang mayorya dahil sa ilalabas nitong mga revelasyon ukol sa flood control probe. Samantala pagdating naman sa mga isyu sa ehekutibo, muling iginiit ng Pangulo na nananatili ang kanyang tiwala kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa harap ito ng mga batikos sa kalihim dahil sa umano'y kabiguan nitong mahuli si ex-Congressman Zaldico at si Senator Ronald Bato de la Rosa. I think somebody wants his job. Kaya kinakalat na matatanggal na siya para siguro ang inaasahan nila sila ay may ilagay. Pero wala kaming pinaplano na gano'n. Matapos naman maitalaga si former Senator Francis Tolentino bilang bagong Labor Secretary. Ayon kay PBBM, posibleng may mga sunod pang appointments mula sa mga kumandidato noong 2022 elections na hindi pinalad manalo. Don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. We have to get the best talent that we can. Lumabas ang mga pahayag ng Pangulo sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa Japan kung saan nakakuha siya ng mga parangal, pagkakataong makaharap ang Parliament at bilyong-bilyong pisong pangakong investments.